Gusto kong maging aswang. Oo, hindi kayo nagkamali ng pandinig. Gusto ko talagang maging aswang. Ang sabi kasi nila, kapag aswang ka, malakas ka, mabilis, kaya mo rin makalipad. Kahit ano sa katangian na yan, tatanggapin ko kahit isa lang. Kung bakit? Ay dahil gusto kong gantihan ng lahat na nang-aapi sa akin. Ang tatay kong walang kwenta, ang mga bata sa aming lugar, ang mga kaklasiko, ang mga gurong walang silbi na parang puppet lamang. Lahat na nang-aaway sa amin ng nanay ko, gagantihan ko, papatahin ko. Kaya gusto ko talagang maging aswang. Yan po ang gusto ko noon ako ay 11 anyos pa lamang. Grade 1 o grade 2 yata ako niyan. Napakalupit po sa akin ng buhay. Binubuli ako sa eskwelahan, binubuli ako sa amin. Ginugulpi ako ng tatay ko. Pinapagalitan ako ng mga guro ko. Diyan lang po umiikot ang buhay ko. Wala akong ginagawang masama. Tahimik nga lang ako sa totoo lang. Pero ganoon kalupit ang tadhana ko. At sa murang edad, talagang natuto akong magalit. Natuto akong magtanim ng sama ng loob. Imbis sa paglalaro, pag-aaral, o mga pambatang kung ano-ano ang nasa isip ko. Galit ang tumatakbo, paghihiganti, at kung anong mga masamang plano ang tumatakbo sa isip ko. Ngunit ang tanging paraan lang naman na nasa isip ko noon ay maging aswang. Dahil yun lang naman talaga ang sagot para hindi sumabog ang bombang nasa dibdib ko. Dahil doon, lahat ng paraan ay ginawa ko. Kumain ako ng mga hilaw na manok. Kahit nakakasuka ito, kinain ko ito ng buhay. Hinuya, kinagat ang mainit-init pang laman. Hinigo pang maligamgam na sariwang mapula-pulang dugo. Nakikita ko ang pagmamakaawa sa buhay ng manok, pero impis na maawa, mas lalo ako nagalit. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya nilatakan ko ng buhay ang manok hanggang sa maubos ko ito. Inobserbahan ko ang sarili ko. Ngunit walang nangyari sa akin. Hindi ako naging aswang. Ngunit hindi ako sumuko. Sa murang edad, naging tambay ako ng library ng eskwelahan namin. At hindi ko akalain na may section pala doon na patungkol sa mga witchcraft at mga itim na kapangyarihan. Sa murang edad, inintindi ko ang mga nakalagay doon. Kahit hirap na hirap, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Subalit, bigo pa rin talaga ako. Ang dami kong ritual na pinagagawa sa sarili ko. Mga pagdarasal sa gabi, sa madaling araw, humarap sa salamin, magpunta ng sementeryo ng gabi, dumasal sa patay, humiling sa patay, humawak sa patay, kumuha ng buhok sa patay, at kung ano-ano pa. Ngunit lahat ng yon, wala pong nangyari. Naging tao pa rin ako at patuloy pa rin tinatapakan ng pagkatao. Kinakawawa, dinuduruan, pinagtatawanan, minamaliit, sinasaktan. Hanggang isang gabi, bugbog na ang katawan ko. Ang sakit ng katawan ko. Pinagtripan na naman ako ng mga kaklase ko. Ngunit kahit magsumbong ako sa teacher kung walang kwenta, ay wala rin namang kwenta. Dahil para lang siyang tauhan sa eskwelahang yon na naiiputan. Tinatapala ng pera. Naglalakad ako noon. Pero ayokong umuwi sa amin. Mas lalo ako masasaktan. Bukod kasi sa alam kong bubugbugin na naman ako ng tatay ko, mas masasaktan ako kapag makita ko ang nanay kong naghihirap. Yon ang pinakamasakit sa lahat. Sa murang edad, pumasok sa isip ko na kitilin na ang buhay ko. Sa ilog na umaagos sa tabi ko, gusto ko nang tumalon. Gusto ko magpaagos na lang. Gusto ko nang matapos ang lahat. Namalayan ko na lang
kusang lumalakad na ang mga paa ko. Hahakbang na sana ako sa ilog nang magulat ako nang biglang may humila sa akin. At laking gulat ko nang isang kakaibang nilalang ang gumawa nun. Tao rin ito, pero may matatalas siyang ngipin, namumulang mga mata, nakakatakot na mukha, malaking katawan, mahaba at matatalim na kuko. Isang aswang. Ngunit imbis na matakot, napangiti ako. Imbis na magmakaawa na pakawalan ako, ang sinabi ko sa kanya, "Aswang ka hindi ba? Gawin mo akong katulad mo. Parang awa mo na." Nagbago po yung reaksyon ng aswang. Kung noon ay naglalaway siya, yung para bang galit at para bang nanggigigil sa akin, biglang naging blanko at ilang saglit lang, bigla siyang natawa. At habang tumatawa, unti-unti siyang nagpalit ng anyo bilang isang tao. Nakakatawa kang bata ka. Anong sabi mo? Gusto mong maging aswang? Opo. Bakit po? Masama po ba sa sinabi ko? Ikaw lang ang taong nagsabi niyan. Sa katagal-tagalin ko lang naging aswang. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Sabihin mo, bakit gusto mong maging aswang? Sinabi ko sa lalaking yun ang dahilan ko. At muli, napalitan ng reaksyon niya. Mula sa natatawang tao, inalungkot siya at nakaramdam ng galit. Bata, hindi kita gagawing aswang, pero bibigyan kita ng katangian ng pagiging aswang. Lumapit siya sa akin. Yung kanang hinlalaki niya sa kamay, kinagat niya. Lumabas ang dugo. Tapos, hinawakan niya ng malakas ang bunganga ko. Pinabukan niya ito. Nasaktan ako sa totoo lang pero yung sakit na yun, ewan ko pero nasisiyahan ako at natutuwa ko. Tinutok niya yung hinlalaki niya doon sa bunganga ko at pinatakan niya po ito ng dugo. Nalasahan po ang dugo. Mainit ito. Para bang alak sa lalamunan. At matapos po noon, umihip ang napakalakas na hangin. At sa isang iglap, nawala po ang lalaking aswang na nasa harapan ko. Sa totoo lang po, lahat ng bigat, pasakit, masakit, nakakalungkot na meron po sa dibdib ko, nawala. Ang gaan-gaan po ng pakaramdam ko. Sa isip ko nun, ano ba ang nangyari sa akin? Naging aswang na ba ako? Ngunit ganun pa man, masaya ako. Wala akong pakay kung anumang ginawa sa akin ng nilalang ngayon. Basta pakaramdam ko, may nagbago talaga sa akin. Umuwi ako sa amin. Sinalubong ako ng tatay ko. Sinampal niya ako. Nasaktan ako pero hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Tinitigan ko siya. Galit na galit ako. Lasing siya sa mga pagkakataon na yon. Muli niya akong sinampal. Nasaktan ako pero hindi ko ininda. Ang ginawa ko, dinampot ko ang martilyo doon sa amin. At walang ano-ano, hinampas ko ang dalawang tuhod ng tatay ko. Dahil sa kalasingin niya, wala siyang nagawa. Iyak lang siya ng iyak. Sigaw lang siya ng sigaw. Yung nanay ko naman, hindi makapaniwala sa nagawa ko. Miski ako, hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang bagay na iyon. Pero sa totoo lang, ang saya-saya ko. Dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon po ako ng tapang. Nagawa ko ang matagal ko nang gustong gawin sa tatay ko. Mapera po ang tatay ko. Maganda kasi ang trabaho nito. Driver po ng truck. Kinuha ko ang wallet niya. Kinuha ko ang lahat ng perang nandoon. At pagkatapos, sinama ko ang nanay ko. Ang sabi ko sa nanay ko,
Aalis na kako kami. Magpupunta na tayo sa malayo. Nagpunta kami ng terminal noon. Ngunit sa kamalas-malasan, bukas pa raw ng umaga ang bus. Kaya ang tanging magagawa lang daw namin ay maghintay. Habang naghihintay, may naisip akong isang bagay. Nay, hintayin mo lang ako dito Huwag kang aalis. May gagawin lang ako. Baka matagalan ako, Nay. Pero babalik ako, pangako. Umuulang ang nanay ko noon. Ang una kong pinuntahan ay ang tambayan ng mga kaklase ko. Gabing-gabi na noon pero nandoon pa rin sila. Mabuti. Naglalaro lang sila doon. Oy! Anong ginagawa mo rito, uhugin? Ang lakas ng loob mo na pumunta dito sa tambayan namin Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa kanila. Bagkus, nakangiti pa nga akong lumapit sa kanila. Lumapit naman silang tatlo sa akin. Anong iningiti-ngiti mo dyan, tarantado ka? Ang lakas naman ng loob mong pumunta rito. Hindi ka ba nadadala sa pambubugbog namin sa'yo kanina? Hindi, gusto yata niya magpumasahe bago matulog Ha! Di bigyan natin. Pagkasuntok sa akin ng isang bata, nilapas ko kaagad yung kutsilyo ko. Nahiwa ko ang palad niya. Halos maputol ito. Iyak siya. Walang nagawa. Samantalang yung dalawa, dumampot na malaking bato at ibinato sa akin. Nailagan ko yung isa, habang yung isa naman, tumama sa may balikat ko. Ang sakit, ngunit hindi ko ininda. Dinampot ko yung batong tumama sa akin at binato yun pabalik sa nagbato sa akin. Tinamaan ko siya sa ulo. Putok ang bungo. Natumba. Halos mangisay-ngisay pa siya. Pero wala akong pakialam. Sa mga sandali naman na yun, yung pinakamalaki ng bubulis sa akin, umaatras na. Natatakot na sa akin. Ngunit nang patakbo na sana siya, natalisod siya at natumba. Dahan-dahan ako naglalakad sa kanya. Pinutol ko ang tenga niya. Kaliwa at kanan. At matapos nun, iniwan ko sa lugar na yon yung tatlong yon. Hindi pa tapos ang gabi kong yon. Ang huli kong pinuntahan ay yung bahay ng magaling kong teacher. Palagi ko itong minamanmanan. Palagi kong tinitingnan kung sino yung mga bisita niya. Kung yung principal ba namin? Kung yung isa sa mga teacher din namin? O yung isa sa mga tatay ng mga kaklase ko? Pero sa pagkakataon na yon, wala siyang bisita. Mag-isa lang siya sa bahay niya. At sa pagkakataon na rin na yon, meron na akong lakas ng loob para gawin sa kanya ang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Sa tagal ko nang pinagmamasdan ng bahay niya, alam ko na kung saan pwede pumasok. Pero hindi ko magawa-gawang pasukin yon dahil nga duwag ako. Pero dahil may nagbago na nga sa akin, sa unang pagkakataon, napasok ko ang bahay niya. Nakita ko yung teacher ko. May nakalagay na mga pipino sa kanyang mata. Nakikinig siya ng musika. Nakahubad siya. Kinuha ko yung malaking kawali niya. At dahan-dahan, pumasok doon sa kinahihigaan niya. At walang ano-ano, hinampas ko yung ulo niya. Agad na nawala ng mali ang teacher ko. Napangiti ako. At sa wakas, magagawa ko na ang gusto ko sa kanya. Kumuha ako ng maraming bato. Ipinasok sa ari niya. Walang magawa ang teacher ko noon. Wala siyang malay. Nagdudugo na nga ito pero wala akong pakialam. At ang huli kong ginawa, gamit ang malaki niyang gunting, ginunting ko ang dalawang matutulis na bagay na nakatusok sa kanyang dalawang dibdib. Nakangiti akong umalis ng bahay na iyon. At sakto, mag-uumaga na makabalik ako sa terminal. Nandoon si nanay. Ginising ko siya. Kako, sasakay na kami ng bus. At habang pinagmamasdan kong gumagalaw ang bus na papaalis sa probinsyang iyon, sa unang pagkakataon,
Napatawa po ako. Sa ngayon, mayaman na po ako. Bumalik ako sa probinsya namin. Dito ako nagpatayo ng malaking bahay. Kasama ko pa rin ang nanay ko. Nagtayo ako ng maraming negosyo dito. Walang nakakakilala sa akin. Hindi nila kami kilala. Pero ang ilan sa mga taong nandito, kilala ko. Ilan sa kanila, sila yung umalipusta sa amin. Nakita ko yung tatay ko. Putol na ang dalawa niyang paa. Malapit na siyang mamatay. Bukod kasi sa diabetic, at dami na rin komplikasyon sa kanyang katawan. Madalas ko siyang makita, pero hindi ko siya pinapansin. Nakangiti lang akong habang pinagmamasdan siya sa malayo. Mabuti ang nanay ko, konti na lang ang naaalala sa kanyang nakaraan. Ako na lang ang tanging naaalala niya. Hindi niya na kailangan pang maalala ang sakit na pinagdaanan niya. Samantala, nakikita ko pa rin yung tatlong kaklase ko dati. Mga pariwara sa buhay. Natatawa ako kapag nakikita ko ang mga peklat na ako ang nagdulot sa kanila. Buti nga sa kanila. Samantala ang dati ko namang guro, ayon, nasa isang beer house. Naging mamasang, naging wala ng kwenta. Sa totoo lang po, tumutulong ako sa pagpapagawa ng simbahan namin. Nagbibigay ako sa mga charity. Nagpapakain ako sa mga kapuspalad, sa mga nangangailangan. Nagpapascholar din ako. Tumutulong ako sa mga mahihirap na pamilya. Pero ang hindi ko binibigyan ay yung mga taong masasama. Yung mga tumatapak na mga kapwa nila tao. Yung mga huwad. Yung mga demonyo. Sa madaling sabi, mabait ako sa mga mabait. Sa mga patas. Sa mga tuwid. Pero mas masama ako sa mga mas masama. Sa mga demonyo, sa mga walang hiya. Salamat sa aswang na sumagip ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin. Pero dahil doon, nagsimulang magbago ang buhay ko. Nagsimula akong tumapang, tumalino, lumaban ng hindi patas. Dahil ang tunay na nagwawagi lamang ay ang marunong lumaban ng hindi patas, kundi ng matalino. Bago ko tapusin ang kwentong ito, mag-iiwan ako ng isang katanungan sa inyo. Sa palagay ninyo, itong kwentong ibinahagi ko ngayong araw, totoo kaya?